Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 6. Anong ginagawa mo, Ineng? Tanong ni Aling Ason nang mapasukan siya nito sa kanyang silid. Nag-iimpake na po, sagot ni Sarah habang patuloy siya sa pagtutupi ng damit. Pero, kamoy 2 buwan ka pang magtatagal dito. Nakakunot noon nito na sambit. Ibinaba nito sa mesita ang 2 merienda sa kanya upang tulungan siya sa ginagawa. Nagbago na po ang isip ko. Sa tingin niya, ay wala nang saysay ang pananatili niya roon. Tinutokso lamang niya ang sarili. At si Marco, pinaglalaroan lamang siya nito dahil kung anong init nito noon, sa pagtanggap nito sa kanya ay siya namang lamig nito ng mga nakalipas na araw. Ito pa, ang may ganang umiwas samantalang noon. Ito ang masugid na nanunukso sa kanya. Mahirap talagang intindihin ang mga ganong klaseng lalaki. Mabuti pa si Derek dahil nililinaw nito ang nais nito. Kung ano ang nakikita mo, ayun din ang napapala mo. Wala nga lang misteryo, wala rin nga lang kilig. Subalit kaagad niyang binawi ang isiping iyon. Dahil aanhin niya ang kilig at excitement, hindi naman niya yon makakain kapag kagutom na siya. Nakakabagot man ang buhay niya roon, drab and boring. Subalit, nakakapagtiyaga naman siya. Nakaraos siya ng matiwasay at itutuloy niya ang ganong klase ng buhay sa piling ni Derek. Kakalimutan na niya si Marco, pati na ang lahat ng kabaliwang na magitan sa kanila. Buo na ang kanyang desisyon. Ipagbibili na niya ang natitira nilang lupa. Iyon na ang huling pagtungtong niya sa Pontevedra. Batid nyo naman po ang pagnanais kong maipagbili ang lupaing ito. Patuloy pa niya kay Aling Ason. Naibalita na nga sa akin yun ni Pijong May lambong ang mga mata nitong Saad. Matagal na naming inaasahan ang desisyong yon. Mabuti naman at naisipan mong pasyalan muna kami bago ka maghanap ng pagbebentahan mo ng lupa, iha. Hinaplos nito ang kanyang balikat. Ikinagagalak naming mag-asawa ang paglilingkod sa pamilya Villanueva ng maraming taon. Sayang nga lamang at kailangan yung ipagbenta yon at maputol na. Hindi niya napigilan ang pamamasa ng kanyang mga mata dahil sa mga sinabi nito. Niyakap niya ito ng mahigpit. Alam kong mas mapapabuti pa ang kalagayan ninyo ni Mang Pijong sa Hacienda Carmencita kaysa rito. Alo niya na higit sa kanyang sarili kaysa rito. Iba pa rin ang pagsisilbi sa una mong amo. Ako ang nag-alaga sa ama mo. At bala ko sanang alagaan din ang iyong magiging mga anak, Sarah. Hinangaan niya ang matapat na serbisyo nito at ng asawa nito sa kanila. Nalungkot siya dahil sa kailangan na niyang bitiwan ang mga ito. Hindi po nagustuhan ng aking mapapangasawa ang lugar na ito. Ani niya na hindi makatingin ng diretso sa mga tao. Huminga ng malalim si Aling Ason. Wala kaming magagawa kung ganon. Hangad naming mag-asawa ang inyong kaligayahan. Pero sana na may magtagal ka pa rito. Kahit hanggang sa susunod na linggo lamang. May gaganaping sayawan sa Hacienda Carmencita at inaasahan ng lahat ang iyong pagdalo. Sayawan? Lukot ang mukha niya. Nagagad. Nagkakamali po kayo. Hindi po ako naimbitahan.
ng may-ari ng asyenda. Walang nabanggit na okasyon si Marco sa kanya. At batid niyang hindi magsasabi sa kanya ang binata gayong hindi nga siya nito kinakausap. Hindi naman kailangan ng imbitasyon, iha. Bukas ang naturang sayawan para sa lahat. Napakiusapan lang ng coordinator si Marco na sa Hacienda Carmencita na yun gawin. Paliwanag nito sa kanya. Pumunta ka na. Gusto kong ipagbalaki ka sa mga kaibigan ko. Bata ka pa nang huli ka nilang makita. Nakikiusap ang mata nito. Wala siyang puso kapag tumanggi siya. Maano ba namang dumalo muna siya sa nasabing sayawan bago siya lumuwas. Samantalang sa Maynila ay kabi-kabilang parties ang dinadaluhan niya. Kung hindi para sa kanyang mama ay para naman kay Derek. Maano man lamang na dumalo siya para mapaligaya ang dalawang katiwalang naging napakabuti sa kanyang pamilya. Sige na nga po. Hindi pa naman po ako nakakabili ng tiket sa eroplano eh. Maaari ko pa pong ipagliban ang pag-alis ko ng ilang araw pa. Kitang-kita niya ang pagliwanag ng mukha ni Aling Ason. Natitiyak kong hindi ka magsisisi. Hamak na mas masaya ang sayawan dito kumpara sa mga sayawan ninyo sa Maynila. Napagmasdan nga ni Sarah ang kaibahan ng party sa Pontevedra kumpara sa lahat ng nadaluhan niyang party sa Maynila. Walang dress code, walang invitation, walang preparadong course of meal, walang nakakabagot na formalities. Iisa lamang ang pakay ng bawat dumalo to enjoy. Noong una ay tinangka niyang sauluhin ang mga pangalan ng bawat taong ipinapakilala ni Aling Ason sa kanya. Ngunit sa huli ay nagrambulan din yon sa kanyang utak. Ni isa ay wala na siyang natandaan dahil sadyang napakaraming tao ang dumalo. Dinayo ang pagtitipon ng mga musikero. Hindi para magbayad kundi para tumugtog hanggang nais pa ng kanyang mga puso. Dagsa ang pagkain, ganon din ang maiinom dahil bawat dumalo ay nagdala ng sobra sa nararapat. Baka sa mukha ng mga taong naroroon ang kaligayahan. People ate, drank, sang, and laughed like there was no tomorrow. The atmosphere was festive. Halos hindi siya makapaniwala. There was no rules. Pwede niyang kalimutan ang kanyang manners at etiquette. Makakatawa siya ng malakas. Kahit pa lumabas ang alangalan niya, no one would even bother. Magpapakwento pa ang mga ito at makikitawa ng malakas hanggang sa kapwa sila nakasalampak sa sahig. Minabuti niyang ilugay na lamang ang kanyang buhok dahil hindi naman doon uso ang naka-chig nun. Tutal ay wala namang sisita kung buhaghag man yon at walang iisang direksyon. Naglakas loob din siyang isuot na muli ang pula niyang bestida. Kahit man lang sa huling pagkakataon bago niya yun muling itago sa dulo ng kanyang kabinet pagbalik niya sa Maynila. Sa dance floor, walang pakialam ang mga nagsasayaw. Kung tama man o wala sa tiyempo ang dance step ng mga nagsasayaw. Basta huwag ka lamang makakatapak ng paa ng may paa. Areglado na. She had the time of her life. Iyon na yata ang pinakamasayang party na nadaluhan niya sa buong buhay niya. Humihingal siya nang lisanin niya ang dance floor. Hindi na niya alam kung saan na napunta si Aling Ason at Mang Pidyong. Subalit na natili siya na panatag. Mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taong naroroon. Marami na rin siyang naging bagong kaibigan ng gabing iyon. Nakangiti pa niyang pinagmamasdan ang mga tao sa dance floor nang pukawi ni Aling Ising ang atensyon niya. Uminom ka muna. Mukhang pagod na pagod ka eh. Inabutan siya nito ng isang baso. Mabilis niya yung nilagok. Halos maibuga niya ang mainit na likidong humagod sa kanyang lalamunan. Ano to? Rum and soda. Tinuruan ako ng anak kong mag-aral sa Maynila ng pagtitimpla niyan. May pagmamalaking wika ni Aling Ising.
It was hot stuff. Wine at champagne lamang ang madalas niyang inumin. Mabilis kasi siyang tamaan ng espiritu ng alak. Wala po bang mainit na tsokolate? Sinimangutan siya ni Aling Ising. Mukhang natapakan niya ang pride nito. Yan o, purong lambanog. Mamili ka. Pinili niya ang may halo. Ilang beses siyang nagpabalik-balik sa dance floor. Maraming ibig na makipagsayaw sa kanya. Pinaunlakan niya at mapapaunlakan hanggat hindi pa nananakit ang kanyang mga paa. Napangiwi niyang nilulon ang huling lagok ng ipinagmamalaking ram and soda ni Aling Ising na tangan niya ay baso. Unti-unti na siyang nasanay sa lasa niyon. Kung nakailan na siya, ay hindi na niya matandaan. Lunod na sa alkohol ang kanyang utak. Marahil kahit na simpleng pagbibilang ay hindi na niya kaya pang gawin. Dance with me? Ana ng tinig sa kanyang likuran. Humarap siya sa pinagmula ng tinig na yon. Marco? Kung hindi pa siya nito nahawakan sa magkabila niyang braso, ay mapapahiga siya ng diretsyo sa mahabang mesang puno ng pagkain. Hinila siya nito patungo sa dance floor bago pa niya maisip na tanggihan ang alok nito. Mabagal ang tugtugin na mga sandaling iyon. Wala siyang nagawa kundi pumulupot sa leeg nito nang hapitin siya nito sa bewang. Her head was swimming. Kaanya-anyang malapad nitong dibdib na animoy isa yung unan ng kaginhawahan. Idinantay niya ang nananakit na ulo roon. You be had enough of the drinks. Sermon nito na para bang isa siyang batang paslit na nakagawa ng kasalanan. You are not my keeper. Sansala niya rito. You definitely need one. Kanina ka pa pinagpepestahan ng mga lalaki. They all want a piece of you. Saka pupulutin ko walang magbabantay sa'yo. Iniangat niya ang kanyang ulo upang bistahan ang mukha niya. Are you jealous? Nakanguso niyang sabi kay Marco. Nagkibit lamang ito ng balikat. Maybe. Hinapit pa siya nitong maigi, gayong ni hindi na nga madaanan ng hangin ang kanilang katawan. Ang init na nagmumula sa katawan nito at idagdag pa ang reaksyon ng alkohol sa kanyang katawan ay sapat na para lumikha ng malaking sunog na tutupok sa buong Hacienda Carmencita. You shouldn't be jealous, she muttered lazily. Pinaglaro niya ang kanyang daliri sa likod ng tenga nito. Forget reason. Yun ang nais gawin ng makulit niyang daliri. At sa parte na yon ay pinahintulutan niya ang sarili na gawin ang anumang nais niyang gawin. Why? Because I like you and I'll choose you over them. Tinunaw na ng alak ang lahat ng natitira niyang rason sa katawan. Let's get out of here, Marco. Masyadong maraming tao rito. Nakatingkayad niyang bulong dito. Hinayaan niyang igiya siya nito palayo sa umpukan ng mga tao. They took a long walk. Pahina ng pahina ang ingay na naririnig niya na nagmumula sa kasiyahan. Binuksan nito ang pinto ng kwadra ng kabayo at pumasok sila nito sa loob niyon. This is the safest place. Hindi kita madala sa aking silid dahil alam kong nag-aalala kang makahalata ng iba. Magkasalubong ang kilay nitong paliwanag. This will do, she answered, want only. Hinaplos niya ang noo nito upang burahin ang pagkakakunot niyon. Why was he so serious? When all she wanted to do was flirt from dusk till dawn. She was the one who initiated the kiss, the one who was fiercer, the one who asked for more. Sa nainom na alak niyang ibinunton ang lahat ng sisi. Marco remained passive. Tumutugon ito ngunit hindi sapat para pangunahan nito ang sitwasyon. Pakiramdam niya ay pinipigilan nito ang sarili.
Itinapon na niya sa hangin ang lahat ng natitira niyang hiya sa katawan. Sinukol niya ito sa bunton ng dayami upang pupugin ito ng halik. She felt the sudden surge of triumph when he whimpered. He wanted her and she wanted him. Para sa kanya ay iyon lamang ang mahalaga na mga sandaling iyon. Shamelessly, pinakatititigan niya ang maamo nitong mukha na noon pa niya gustong gawin. Pinaglandas niya ang isang daliri niya sa bawat perpektong kurba niyon. His eyes were clouded with fashion as his nose was perfect, his lips full. Napangunot ang noon nito na tila may napansin sa kanya na hindi niya mawari. Nagulat na lamang siya nang bigla nitong gagapin ang kamay niya. Kagyat na nawala ang init sa mga mata nito nang mapalitan niyo ng galit. Itinuro nito ang singsing sa kanyang daliri, ang engagement ring nila ni Derek. Nawala pala sa isip niya na naisuot niya yon para sa party. Ito ba ang dahilan? Kung bakit kailangan nating laging magtago? Kung bakit hindi kita maaaring halikan sa harap ng maraming tao? Mapait nitong tanong. Nakita ko nang bisitahin ka ng isang lalaki. Sinabi mo ba sa kanya ang tungkol sa atin? May pahintulot ba niya ang lahat ng ito? Languman siya sa alak. Ay rumihistro pa rin sa kanyang isip ang bawat mapanumbat. Nakatagang namutawi sa labi ni Marco. Nilunod siya niyon sa pagkapahiya. Unti-unti ay iniangat niya ang katawang nakadagan dito. Ngunit mahigpit nitong hinawakan ang mga bisig niya upang pigilan siya sa kanyang gagawin. Why are you retreating? Hindi ko naman sinabing hindi ako makikipagsayaw sa tugtuging napili mo para sa akin. Ang gusto ko lamang ay linawin mo sa akin kung saan ako lulugar. Nagtatagis ang mga bagang na sabi nito. Iniiwas niya ang mukha nito at hindi ito sinagot. Sana darama nitong galit ay kinabing nito ang kanyang braso na sapat para maalog ang buo niyang katawan. Ba't di mo pa sabihin sa akin ang lahat ng dapat kong malaman? Asik nito sa kanya. Yes, Marco. I'm engaged to Derek. She blurted. Pakiramdam niya ay namuo na rin ang dugo sa kanyang ulo. Are you happy now? Masaya ka na? Lalong nagbaga sa galit ang mga mata nito. Mabilis itong bumangon upang pumaibabaw sa kanya. Siya naman ang nasukol nito sa bunto ng dayami. So, you are just looking for a short roll in the high? Brace yourself, Sarah. Kung anong gusto mo, yun ang ibibigay ko. Wika nito sa mapanganib na tinig. Inulaol siya nito ng halik hanggang sa halos mapugto na ang kanyang hininga. His hands were rough. Hanggang sa mga haplos nito ay nakaramdam pa rin siya ng pinipigilang galit. Nagpumiglas siya upang makawala sa mga bisig nito bago pa siya muling madarang. Ngunit sadyang napakabigat ng katawan nito na nakadagan sa kanya. Marco, please! Inangat nito ang mukha na nakabaon sa kanyang leeg. Please what? Nanunodyo nitong tanong. Umarko ang isa nitong kilay. Please, take me now. Isang hungkag na halakhak ang nagmula rito bago nito tinapik ang kanyang pisngi. Later, honey. And I promise you, I'll fleece you more than your Derek could. Sapat para ibalik mo ang singsing na yan sa kanya. Hinaltak nito ang mga tirante ng kanyang blusa hanggang sa halos na mapigtal na ang mga yon. Kung gaano ito karahas sa damit, ay naging ganon din ito karahas sa pagdama nito sa kanyang dibdib. Masyadong naghihinagpis ang kanyang damdamin kaya hindi nakuhang mag-init na muli ng kanyang dugo. He treated her like a war and she deserved it. Bawat mapagparusang halik na iginawad nito sa kanyang mga labi ay katumbas ng isang punyal na itinatarak nito sa kanyang puso.
Hindi niya napigilang mapaiyak dahil sa nadarama niyang awa sa sarili. Tumigil ito sa ginagawa nitong pagpaparusa nang marinig nito ang pigil niyang paghikbi. Kaagad itong tumayo. "You asked for this. Why the hell are you crying?" Pabulyaw nitong tanong. Maras nitong isinuklay ang mga daliri sa buhok nito. "Ano ba talaga ang hinahanap mo, Sarah? What do you want?" Napipikon pa nitong saad sa kanya. Nanatili siyang nakahiga sa dayami. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at hinayaang kusang umalpa sa mga luha sa kanyang mga mata. She wanted love, not sex. Hindi siya kasing babaw ng tingin sa kanya ni Marco. "I'm sorry, Marco," aniya sa pagitan ng pag-iyak. Napagtanto niya kung anuman ang nais niya ay hindi na yon mapapasa kanya. Hinaplos niya ang diamante sa kanyang singsing. She was not free. Ang mga pangarap niya ay mananatiling pangarap lamang. Matagal na niyang pinagpalitang kaligayahan sa seguridad, sa karangyaan, sa kayamanan. "I am attracted to you." Pero mali ang atraksyong yon. Ikakasal na ako. I intend to keep my promise. "Well, I'm not sorry." Matatag nitong sagot sa kanya. "Hindi ko ihingi ng tawad ang lahat ng ginawa ko. I don't have anybody to answer to. I don't feel guilty, Sarah. At hindi ko iniisip na mali kung anuman ang pinagsaluhan natin." Lumakad ito patungo sa mga kabayo. "Ayusin mo na ang sarili mo. The party's over. I'll take you home." At dito na po natatapos ang chapter 6 ng aking kwento. Nawa po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.